isa sa mga nakasama ni San Pablo. At nakita po natin sa unang pagbasa na siya ay ibinukod na sambayanan. Pinahay ko natin sa gawa ng mga apostol, mga apostol na sinugo nila sa Antioquia, Judea. Sa Antioquia ay nakita nila na sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. So, yung panahon na si Saulo naging Pablo at hinirang ko para lang gawain inilaan ko sa kanila. So pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin na ipinatong nila sa dalawang kanilang mga kamay at sila ay pinayaan. Kaya isa sa mga palagi nakasama ni Pablo ay si Bernabe. At yung aming Ebanghelyo ngayon sa araw nito ay isang pagkapanyaya na ang mga apostol ay sinugo upang ipangaraw na malapit ang mag-aari ang Diyos. Magaling ang pangsabi at sa pagkakakilig ko ay buhay ng mga patay. Isa po yung instruction. Pagkain ninyo ang mga keto ay ang panahon na yun, mga keto ay tinutulit namin cancer o ng kamot. Palayasin ninyo ang mga demonyo. So ito ay tawag sa mga ipinamani message. Tumanggap kayo ng walang bayan, manlilihin kayo ng walang bayan. So, do not expect. Huwag magdala ng salapi. Maging ito, itak o tanso sa inyong mga lukupan. Huwag din kayo magdala ng sukot sa inyong paglalakbay, mag-iisa. Pampalit ng banyapak, ano lang nanukot, walang extra. Kaya walang extra baggage. So, pagpapahayag natin ay pagtitiwala sa Diyos. Natin, hindi ka mababayaan. May ipapadala ng Diyos. Kasi nakalagay yung gilid. Ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. Ibig sabihin, napakahalaga rin ako na mag-ituro sa tao na provide para sa pangailangan na manggagawa ng Diyos. Bahagi rin na kinakailangan nilang ituro sa tao. At yung susunod na panalapay, umanap kayo ng taong karapat-dapat pakitulungin. Kung nakilang maganap ng karapat-dapat na pakitulungin. At manatili kayo roon
habang kayo nasa lugar na iyon. So hindi pwede yung palipat-lipat. Una kasi wala pa namang kumpleto. So stay in one place. At pagpasok mo sa bahay, sabihin ninyo, mag-alinawa ang kapayapaan sa bahay na ito. At ito isang slide. Bahagi mo, pwede palang bawiin yung pagpapala. Ay, sinabi ni Panginoon. Ngunit, kung hindi, ibig sabihin kung hindi karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon. Kung hindi, ano sabi? Bawiin. Pwede palang bawiin ang pagpapala. Kung hindi karapat-dapat. Bahagi ko na makita natin na ipinamanik ko rito sa Ebanghelyo ni San Mateo na pwedeng gawin ng mga alagad ng ating Panginoon sa Kristo. Bawiin yung pagpapala doon sa bahay na yun. Sapagkat nakikita natin hindi karapat-dapat. Well, yun baga ay nangangahulugan na sumpa. Kabalutaran na pag-apala ay sumpa. Hindi naman siguro. Ibig lang sabihin ay yung blessing. Sapagkat bahagi ko na kung saan ay ibig sabihin ang bawat pagpasok ay pagpapahayag ng pagpapala. Dahil pag binawi mo yung pagpapala, ano kaya yun? Bahagi mo yun na pagkilala. Siguro sa ibang aming pamilihan ay bibigyan natin ang ibig. Pero ito po ay mga instruction na ibinigay ng Jesus sa kanyang mga alagad na nagpapahayag unang ng pagtulong para ipalagalan ang pag-ahari ng Diyos. Yun ang misyon, pag-ahari ng Diyos. Hindi pag-ahari ni iman. Lalo hindi ang pag-ahari ng kasamaan. Pagkakataon ako sa iyo nakita namin na nais na ipahayag natin yung pagtuloy ng pagkilos ng Diyos sa ngayon sa paningin ni Kristo. Kaya napakahalaga nakita yung turo ng ating pananampalataya na makita natin na naging kapahari tayo ng paghahari ng Diyos. Pangalawa ay panyaya doon sa kanyang mga alagad, yung pagtitiwala na sila ay pangangalagahan. At maging matibay na mga alagad na maipakita na ito ay isang pagkilos na nakabase sa buong pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat maliwanag natin na ito isang pagkilos na ipinamamaling ng Diyos. Sabi nga natin, ito gawain ng Diyos. Kaya lubos na pagtitiwala sa Diyos. Hindi sa sarili natin kakayanan. Hindi naman ang ulo
lugar na hindi na tayo gagamit ng kakayanan ng tao. Pero ibig sabihin, yung pangunguna ng pag-iwas ng ano, kung gusto nito ng Diyos, gagawa ito ang paraan. Pagkakabot. Kaya nga po minsan, ito yung mas malaki na ano. Kasi, kumisan kasi parang lumalabas na natin sa ng iba na kumisan ng paggawa ng mabuti o yung makadiyos. Isang pasig. Kung doon sabi natin, mas active pa rin yung mga gumagawa ng masama. Kasi pinakili mo, ito, maliwanag natin. Ito ay isang pagkilos na pinakailangan niyang gawin. Una natin yung pinakala. Ang pinagbabasihan kaya yung habang ay pinamating ng Diyos na ang daming kakayanan ay ang pagkikuwala na hindi ka pamamayaan ng Diyos. At yung pangatlo, sabi natin, yung kapangyarihan to impart blessing o bumawi ito. Bumawi ito. Bakit? Hindi mo pwedeng magpalain yung hindi gumagawa para sa pag-ahari ng Diyos. Or else, the very purpose kung bakit naisito mo, magkaisip mo para sa pag-ahari ng Diyos. Hindi para sa pag-ahari ng kasamaan o ng kawalagian. Bahagi yun. At dapat na pagpaliwanag natin tulad ng ating panaya kahapon. Malaman natin yung mga kasi yung mga